Ngayong araw ay magpipintura ako sa kwarto. Nagpasama nga ako sa kapatid ko para bumili ng pintura at mga gamit na gagamitin ko. Bago nga pala ang lahat, ako si Dean. Di ako tamad pero di ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, magpintura tayo. Nilinis ko muna yung pader at kisame dahil sa dami ng sapot ng mga gagamba. Pagkatapos ko ang linisan ay pinahiran ko muna ng skim coat yung mga crack ng pader. Hindi ko na pinahiran yung buong pader para sa gusto kong concept. Ang balak ko kasi ay industrial concept sa kwarto. Kaya hinayaan ko na lang na medyo rough finish yung texture ng pader. Hindi rin naman kasi ako maselan at gusto ko lang naman yung malinis at komportable. Pero sa tamang proseso, importante ang pag-apply ng skim coat sa pader para maging smooth ang texture at mas maganda ang kapit ng pintura. Kailangan na maliha din ng maayos gamit ang sanding paper. Binuksan ko nga itong pintura at hinalo ko na ng maayos. Pagkatapos ay nagsimula na rin ako magpintura. Hindi ako professional sa pagpipintura kaya hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Kahit na nagtatrabaho ako bilang isang mural artist ay marami pa rin akong hindi alam at dapat matutunan pa. In-apply ko lang nga dito yung basic na alam ko sa pagpipintura. Bali sinimulan ko to sa pagpahid ng first coat. Kadalasan ay inaabot ng 2 to 3 layers ang tamang pagpipintura. Bali dito sa side na to ang gagawin kong accent wall. Bali isang layer lang ang ginawa ko dito para kumapit nga lang ang gagawin kong design sa second coat. Pagkatapos ko nga mag first coat sa buong kwarto ay naisipan ko muna magpahinga dito sa balcony at para magkape. Pagkatapos ko nga magkape ay nagmix lang ako ng dalawang shade ng kulay ng gray. Pagkatapos ay sinimulan ko na ang design na gagawin ko dito sa accent wall. Paulit-ulit na cross pattern lang nga ang ginawa ko dito. Nagdududa na nga ako sa sarili ko kung tama pa ba yung ginagawa ko dahil hindi ko makuha yung pattern na gusto ko. Akala ko nung una madali lang gawin pero nahirapan pa rin ako. Kaya kahit mahirap ay tinuloy ko lang kung ano ang ginagawa ko. Achievement na rin naman kasi sa akin to dahil may natutunan akong bago. Ang importante naman ay yung nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na ginagawa natin at may bago tayong natututunan. Pagkatapos ko dun sa accent wall ay nag-second coat na ako. Medyo natagalan nga ako kaya inabot na ako ng gabi. Kinabukasan ay nag-second coat na lang ako dito sa accent wall. Medyo dark nga yung nauna kaya pinatunga ko lang na mas light na color. Bala ko pa nga sanang dagdagan ng ibang design or coat pero hindi ko alam kung ano bang ilalagay ko. Medyo natagalan nga ako sa pag-iisip kung ano pang ilalagay ko. Sinubukan ko na nga rin tumingin sa internet kung ano pang magandang ilagay. Habang naghahanap nga ay may bigla na lang pumasok sa isip ko. Nagkaroon ako ng idea na magandang ilagay dito yung logo ko. Bali nilayout ko nga lang muna kung gaano kalaki at saan parte ko ito ilalagay. Medyo natagalan nga ako dito dahil mahirap gawin yung mga linya. Dinagdag ko na nga lang dito yung linyang sinasabi ko. At sa wakas nga ay natapos din ako at kahit papano naging maganda yung resulta. Naglinis na nga rin ako at inalis ko na yung mga pinturang pumatak. Pagkatapos ko nga maglinis ay pinasok ko na yung mga gamit ko. Pansamantala nga ay nasa lapag muna ako dahil wala pa akong kama. Abangan nyo na nga lang sa susunod kung ano magiging itsura ng kama at saka ng lamesa. Hanggang dito na nga lang muna ang aking video. Maraming salamat sa pagsama.